Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw, pinapaalala sa atin ng Diyos ang isang tawag sa lahat sa atin. Sabi niya, magpakabanal kayo dahil banal ako. Be holy as I am holy. Ito lang po yung tawag ng Panginoon. Hindi niya sinabing, kailangang maging mayaman kayo, umasenso sa buhay. Hindi, sabi niya, magpakabanal kayo. Be holy. Alam niyo, ang salitang holy o banal ay galing po siya sa Old English na salita na halig. Yung origin niya ay German. German by origin. Ng pronunciation ay highly. German po. Nang ibig sabihin is to make whole. Buo. W-H-O-L-E. To make whole. Ang synonym po ng salitang holy, isang English na salita pa ay sacred. Sacred. Ang salitang sacred ay galing po sa Latin na salita na sacrare, na ang ibig sabihin ay to consecrate. To consecrate. So dalawang salita na, no? Holy, sacred. Ano ang ibig sabihin ng consecrate? To consecrate. Ang ibig po sabihin ng to consecrate ay to dedicate to a divine purpose. Halimbawa, itong altar table na ito is dedicated solely for the Mass, for this purpose. So hindi po siya pwedeng gamitin sa inuman, sa party, sa labas. Dahil dinedicate po siya for this purpose. For this purpose, for the Mass. Yan po ang ibig sabihin ng dedication. Ewan ko kung naabutan nyo yung, well, I'm young pa naman. Sigurado ako naabutan nyo yung sa radyo. This song is dedicated to. Para lang po to sa kanya. Huwag kayong makinig. Hindi kayo kasali. This is only for her or for him. This song is dedicated to. So isa pong tawag sa atin ng Diyos. To be holy. I tried to search for the Tagalog term for to dedicate. Ang pinakamalapit na naabot ko ay ialay. Yun lang. Ialay. So pag sinasabi ng Diyos na, be holy as I am holy, magpakabanal kayo dahil ako'y banal, sinasabi niyang, dedicate your life only to me. Worship only me. Ako lang ang Diyos. Sinasabi niya iyon. Solely to God. Pero, paano nga ba natin mapapabanal ang buhay natin since we do not see God? Di ba? Physically, we do not see Him. Ang sagot po ay makikita natin sa ating gospel today. Kung ano po ang ginawa ninyo sa kapwa, tao, ginawa po ninyo sa akin. Yung gospel, minimension dito yung corporal works of mercy. Yung pagpapakain sa mga, pagbibigay ng pagkain sa nagugutom, pagbibigay ng tubig sa nauuhaw, pag-welcome ng isang dayuhan, pagbisita sa may sakit at sa nasa kulungan. Mapapansin natin na ang daan para mapabanal ang buhay ay through the least. Sa mga kapatid nating nangangailangan. Through the least. Ang daan para maipahayag ang pagmamahal sa Diyos ay sa pamamagitan sa pagmamahal sa kapwa-tao. Hindi pwedeng direkta. It is always through others. Ang taong banal ay hindi po yung taong nagdarasal whole day. Hindi. Tinuturo sa atin na para mapabanal ang buhay, yes, we need to pray, but prayer alone is not enough. Dapat yung pagdarasal natin, yung dinadasal natin, ay nakikita rin sa buhay natin, sa mga kamay natin.
sa mga kamay natin. So alam po natin ngayon kung paano mapabanal ang buhay. Di na po kailangan pumunta sa Africa para magmisyon. Just look around. Marami pong nangangailangan na ating mga kapatid ng tulong.